umiyak si Sarah guys, pero ngayon na maandar na yung sasakyan, hindi na umiiyak. Makakatulog na yan. Nakapambahay lang talaga kami nito guys. Lumabas lang talaga para makatulog si Sarah. Ngayon tulog na agad siya. Dito siya ngayon sa car. Sama namin si Annie kasi si Nico ang nagdadrive. Tumaan din kami dyan sa S-Market para bumili ng garbage bag. Tapos milk and bread. Sabi ko kay Nico, punta kami ng Haviki one of these days kapag meron ng space doon sa ref namin kapag naubos yung food. Kasi may mga konting leftover pa na galing doon sa handa. So, ubusin na namin yun. Tapos, magka-Haviki kami. Kasi by this time, mga afternoon, mga 3 to 5 or 4 to 6, ganyan. Tulog si Sarah. So, pwede ako makapag-Haviki noon. While si Nico is nagbabantay sa kanya. Nasa car sila. So, mas nakakatulog kasi siya kapag nasa car compare na i-pram namin siya guys. Kaya, okay na lang din. At least, pwede din kayo makalabas. Ayun. So, ngayon, doon tayo na ang Valkyarvi, Daddy. We're going to Valkyarvi doon sa lake. Malapit sa amin. Kasi, check ni Nico kung frozen pa ba ang lake. Kasi gusto niya mag-ice fishing. Kasi may binili siyang toka or yung mga worms for ice fishing. Nung nag-open yung ilo. So, ayun, gusto niyang gamitin yun and check natin kung gaano ka-frozen yung lake doon kasi ngayon guys, nag-start na mag-melt ang snow pero yung lake naman, matagal yan siya ma-defrost kasi malaki. So, ilang centimeters yan pababa ang frozen. So, check natin kung gaano naka-frozen yung lake kasi never pa kami nakapag-ice fishing this year. Kasi nga, di ba, nanganak ako. Tapos, si baby, ganyan yung routine sa bahay, nagbago lahat. Kaya, i-check muna natin kung pwede pa ba si Nika na mag-ice fishing. Kasi at least this year, nakalibas si Pimo for hunting during the last days of hunting dito. Once, okay na yun. Kasi matanda na rin si Pimo, guys. And isa pa, may wolves kasi dito sa Finland. And dito sa area namin may wolves din. Kaya yun, naging careful din masyado si Nico na maging mag-hunting kasama si Bimo. Yun. So, ngayon guys, i-try lang naman natin i-check yung lake kung frozen pa ba siya o hindi. Sarah is andyan guys. So, tulog. Tulog na ang baby. Nag-stop kami dito sa bus stop guys kasi andyan si Pauli. So meron kaming mga old blankets. Ibibigay namin sa kanya kasi pwede niya yung magamit sa ano yan, pang trapo-trapo nga guys sa pag nag-repair siya ba. So instead na itapo namin yun, sabi ni Nico pwede naman to i-recycle kung gawing trapo nga daw. Marami na kami mga trapo-trapo sa bahay guys. Kaya isipan namin sa kanya na naman namin ibigay kasi palagi din yan siya nagre-repair na kanyang sasakyan. So yun yung is mga blankets yun guys or yung mga bedsheet covers na luma na siya na may mga butas-butas na ganyan. So hindi naman namin yun pwede ilagay doon sa OOF or yung sa mga recycling centers nga kasi hindi na yun magamit. Kakahiya naman magbigay nun, mga butas pa. So at least yun, magamit pa rin siya para pang trapo-trapo. Nandito na tayo guys sa lake. May mga tao andun sine-check nila yung lake guys kung gaano na katigas and gaano kalalim. So pupunta din si Nico doon para tingnan kung pwede pa bang maglakad doon. Lagi yan siya guys, may nag-check talaga para ma-inform yung mga tao kung safe pa ba pumunta sa river or sa lakes na frozen para mag-fishing. Si Nico na lang ang bababa guys kasi malamig. Mas malamig kasi kapag dito sa sa may river nga or sa lake guys kasi nga open air dito.
But yan, dun yung dalawang tao. Nag-check sila. So, paano nila chine-check yung lake, guys, kung gaano siya katigas or kalalim? Meron silang stick, tapos sa dulo nun is parang meron siyang spike. Para siyang malaking ice pick or mahabang ice pick. Itutusok nila doon, tapos kung ma-check naman siya kung malambot ba or matigas. Tapos kapag naggumamit sila ng Kyra ba tawag doon? Basta yung ginagamit for ice fishing na pangbutas, makikita nila gaano kalalim yung ice, yung gaano kapal yung ice. So, yun ang ginagamit nila. Kailangan talaga siyang i-check kasi guys, maraming na-aksidente niyan before kapag nag-ice fishing kasi hindi na-check yung lake. And importante talaga na i-check siya para ma-inform yung mga tao sa community na na dito malambot, doon hindi na pwede, itong lake na to hindi na talaga allowed mag ice fishing kasi nga para maiwasan din yung aksidente. Mahirap din guys kapag nahulog ka sa sa malambot na lake ba, frozen yung hindi nga siya frozen na. Kapag nahulog ka rin, mahirap ka makabalik sa taas. So, dapat meron kang dalawang knife na dala para yun ang gamitin mo. Tapos, usually, pag nag-ice fishing, hindi grupo. Yung isang tao, dalawang tao, and usually si Nico. Siya lang mag-isa nagpupunta. Ngayon, hindi ako makasama din sa kanya kasi may baby tayo and hindi pa maganda para kay Sarah na pumunta dyan sa lake guys na frozen kasi nga sobrang malamig, hindi pa sa ganun kasanay yung kanyang katawan kasi nga winter baby siya. So by next winter yun, mas okay yun, mas lalakas yung immune system niya and mas lalakas yung immunity yung niya, yung makakatagal siya ba kasi nga sa layers ng clothes ang ganyan, and dumaan na rin siya ng itong experience ito ng winter. The baby? How she's many days now. Kohta mita. Kohta 1 year. Sabi niya Anika. Very soon she's going to be 1 year. Nola, 0 years old. Olivia Lavwata. Gusto niya lumaki na agad si Sarah guys. Ba naman yan. Ako nga ayoko pang lumaki yung mabilis talaga. Nakakatuwa pa kasi kapag maliit, no? Yung andali-daling bantayan. Pag nag-start na kasi na maglakad, mag-crawl, yun ang mag-start na mahirap bantayan. Kasi nga mauumpog, mahuhulog, gagalaw-galaw palagi. Pero ngayon na sobrang maliit pa. Sobrang madali siyang bantayan. Let me know guys kung anong age ng baby or ilang months ng baby para sa inyo, yung mga nanganak na sa inyo, nagkaanak na. Ilang months yung baby nyo na sobrang na-enjoy nyo po silang bantayan. Kasi for me, kapag nag-start na mag-crawling and nag-start na maglakad, yun na ang parang nakakapagod talaga kasi kailangan mo siya sundan, kailangan mong bantayan talaga palagi. Yan guys, yung isang lalaki na naka-green, may dala siyang malaking stick na meron siyang spike sa dulo. So, chine-check niya yung bawat sides ng lake dito banda. Kasi kung dito pa lang sa shoreline pa lang banda guys, sa gilid pa lang, hindi na siya matigas. Mas lalong hindi na safe talagang magpunta doon sa malayo. Kasi dito pa lang, hindi ka na makaka-cross papunta doon sa gitna. Kailangan talaga siyang i-check. So, yun lang naman ang update namin for today, guys. Hindi pa rin talaga namin na-open yung mga gifts ni Sarah. Siguro soon or mamaya or bukas, yun yung next na gagawin namin para maayos din namin yung mga gamit sa bahay. Kasi sobrang daming gifts. As in, hindi kami nag-expect ng any gifts from the visitors talaga. But nagdala talaga sila, guys. But yun nga, we are so thankful for all the gifts and we will be unboxing all of them in behalf of Sarah kasi hindi pa naman kaya ni Sarah mag-open guys. So kami parents ang mag-unbox nun or mag-open nun lahat for her. So abangan nyo na lang po yung next vlog.
Alright guys, good morning. Tingnan yung labas namin. Spring na yung itsura guys kasi wala na masyadong yellow. Konti na lang yung doon sa side ng forest na lang ang may yellow. Pero dito sa labas guys, yan o, yung garden namin. Konti na lang talaga yung yellow. As in, nanonood ako ng video ni Francis Candide kasi nagpunta siya ng tawag nito Israel. Kung naririnig nyo sa background, yung pinapanood ko habang nagwawash ako kanina or naghuhugas ako kanina ng mga pinggan. So ngayon guys, while tulog pa si Nico tsaka yung baby, magluluto ako ng lunch namin kasi yung natira na lang na food is yung pansit na lang. So si Nico, kailangan talaga yan ng karne. Karne talaga. Kaya gagawa ako ng food and merong mga leftover na karne during the party na hindi pa siya naluto, so yun ang gagawin ko today. Siguro gagawa na lang ako ng tapa kasi mas mabilis yun, yung konting soak lang okay na yun, tapos pan fry kasi gusto din ni Nico ng something dry ngayon kasi meron pang potatoes na natirang galing dun sa party, so kakainin muna namin yun. Pero sobrang ganda ng weather sa labas guys, as in hindi na siya ganun kalamig. I think the temperature today is 1.7 degrees Celsius. Ayan, sa loob ng bahay, it's 19.4. Pero meron na kaming fireplace and ilma lang po. So, magwa-warm pa yan. As magbo-burn yung firewood. So, guys, nung sa party, di ba napunta sila Queenie, tsaka sila Ate Jen, and yung family from Ikalinen, yung mga Miranda. Binagyan ako ni Queenie ng sobrang daming garlic. Ayan o. Sobrang daming garlic. Nakasoak siya sa oil. So, meron ding garlic na natira, leftover yung mga ingredients na na-peeled na andun sa ref. Yun na muna siguro ang gagamitin ko. Kasi ito, masasilo naman ito or masisave naman ito kasi andyan siya sa oil. Pero yung andun sa ref na nakapeel na, binalot lang siya ni Chef Rick dun sa plastic. So, yun na muna ang gagamitin ko para hindi siya masira. So, maybe in a couple of days, guys, magkahaviki na kami. Kasi meron na kaming space sa ref. Yun talagang isa sa pinakakailangan namin yung space sa ref. Kasi kung walang space sa ref, hindi talaga kami maghaviki. And slowly na kukuha na namin yung routine ni baby. Kaya, pwede na kaming lumabas and pwede na kaming gumala. So, ayun. Or pwede na kaming pumunta ng Haviki. And the weather is also very nice. Kasi nga hindi na siya ganun kalamig. So, hindi ko kailangan magbalot ng sobrang daming damit, guys. So, ngayon dito sa bahay, sobrang tahimik. Kasi si Anika nasa school din. So, kami lang tatlo dito. And during this time, after talaga na umalis ni Anika papunta ng school, nagnanap pa yan o natutulog si Nico. Kasi siya talaga ang nagpapalit ng diaper sa gabi. Ako lang ang nagpapadede. So, ayun. Tawag nito, tulungan lang kaming dalawa. Ayan, and it's a good thing na yung trabaho ni Nico, guys, is alam mo yung pwedeng niyang ma-adjust. So, ngayon, nagpaplano na siya for this spring. Maybe this week or next week daw, kunin niya na yung mga tractor doon. And iset up niya na doon sa labas. Kasi papaputol din namin yung mga kahoy around dito sa amin. Kasi nga yung iba is malalaki. And we were worried na kapag natumba, mapunta sa bahay, masira yung bahay. Tapos wala ko yung pampaayos ng bahay, guys. Wala tayong pampaayos itong bahay ni Lola, no? So, kailangan putulin daw yung mga kahoy sa paligid. And kailangan siyang putulin papunta doon sa field. Kasi may mga tanim na kasi kami dyan sa garden namin, guys. May mga blueberries na dyan and raspberries na mga punla. Hindi lang siya visible for now kasi nga wala pa silang dahon because nag-hibernate pa. Pero pag nagkadahon na yan, guys, makikita niyo pagdating ng summer. I'm hoping na magiging mas maganda na siya tingnan compare last summer. So, yung mga kahoy, itutumba siya papunta doon sa field. So, kailangan papunta sa field ngayon na spring kasi hindi pa nag-start na magtanim yung kapitbahay namin ng farmer dyan. So, kailangan papunta doon para hindi siya makadamage ng mga tanim namin dito sa loob na ng yard. And
I'm hoping na tumubo na yung rhubarb. So, last year, gumawa kami ng rhubarb juice. Diyan yun, no? Diyan yung rhubarb na area. Tsaka dun sa taas ng hill, banda. Pag nag-start na yung rhubarb, guys, since now na nasa bahay ako, I'm hoping na makagawa kami ng mas maraming juice this year from the rhubarb. And then, makagawa tayo ng pies. Or makapag-save tayo ng mga rhubarb para gawing pies. Kasi hindi ko pa yan napapakit sa inyo. Sobrang tagal na. It's because wala talaga akong oras because I was working that time. But this now na naka-mother's leave ako. So I will have the time. Hopefully, mapagkasya natin yung oras natin na magawa talaga natin. Kasi nga, meron din tayong trabaho sa bahay ngayon because meron tayong baby. But yeah, gawin ko muna yung lunch namin para merong kainin. Pagkagising ni Nico, kakain kami. And kailangan ko rin ng maraming energy, guys. Maraming calories kasi nga napapadede ako. Ayun, so magluluto muna ako. And then, let's see kung ano yung mga ganap natin mamaya. So, ito pa yung beef, guys. Oh, ito yung mga sobra na beef. Yan, oh, sobrang lalaki pa. So, gagawin ko na ito lahat na bistik para isang lutuan na siya. Kasi nga wala tayong oras palagi nakapag-gising ang baby. Ayan. So, hiwain ko lang ito na manipis and gawin natin siyang bistik. Bistik na walang sibuyas, guys. Wala pa kami sibuyas sa bahay. Naubos naman. Or, yeah, bistik na lang para walang sugar. Kasi yung tawag nito, yung tapa kasi, kailangan kasi yung lagyan ng konting sugar. So, bistik na lang siguro para, masarap ba? Maalat-alat. Ito yung garlic na binalot ni Chef Rick, yung mga leftover. Yan na muna yung unang gamitin ko. Kahit wala na tong sibuyas, okay lang. Labas muna daw tayo, guys, sabi ni Nico. Gising lang nila. Tapos, pinainom ng gatas yung ating maliit. Ngayon, she's so comfortable now. And I think natutulog siya, guys, kapag nasa car. So, magkakape lang kami dyan sa Koski Kartano. Tapos, punta tayo dun ng Sale. Pero si Nico lang yata ang mababa, guys. Kasi bibili lang naman ng milk namin. Tapos, sugar. Kasi wala na akong sugar sa bahay. Tapos, meron akong extra ingredients sa bahay, guys, na pwede ko siyang gawing custard cake. So, yun. Gawin ko yun para meron kaming pangkape din sa bahay, guys. And si baby nandito ngayon sa kanyang car seat. Ayan. Inaantok na yan, guys. Matutulog na yan. Uy. Nasilawan ang mata. Ayan. Matutulog na yan, guys, kapag andyan yan sa car seat. So, si Nico pa rin ating driver. Tagal ko na hindi nagda-drive, guys. Si Nico palagi nagda-drive ng car. Matutulog yan. Ayan. Bilhin na rin pala tayo ng sibuyas. Kahit isa lang piraso lang. Kasi wala na kaming sibuyas sa bahay. Or yung isang bag ng sibuyas pa. Para malagay ko doon sa aking niluluto na ito, bistik. Yun. Kasi yung sibuyas na meron kami sa bahay, yung dried na sibuyas. So, padaanan din natin kay Nico yung sibuyas. Timing din para matulog din ito maliit, guys. Kasi kailangan niya talaga mag-nap. Kailangan mag-nap ng baby nun. Kasi sa bahay, guys, di siya masyadong nakakatulog. Gusto niya palagi yung ganito, gumagalaw ba yung car. No, Daddy, she's sleeping. Maybe we need to go Kahavila Yokapaiva there in Koski Kartano. Then she will sleep, no? Just a small round. Go drive around here. And then she will get to sleep. Tingnan nyo, ayan, tulog na, guys. So, dito na
na tayo guys sa labas ng sali, and meron akong mga clothes dito guys na papalagay ko kay Nico doon sa off. Da-donate natin. Malinis to ng mga damit. Doon yan siya guys ilalagay o sa Vate Keros or sa mga clothes na recycle. So, i-donate natin dyan para magamit ng iba. Kukolek yan ng oof. Ayan na si Nico guys. Tulog na tulog guys. So dati si Anika lang ang sinasama namin dito na magkape. Ngayon meron pang +1. Ito na yung ating bistek. Mga onta guys. Intawon guys. Busog na ako. I'm you smiling? Ni? You showing you have milk around your lips? Ay, sis. Kahimos man yan. Ay, sis. Thank you guys for the gifts. To all my tito ya tita here in Finland. Thank you so much. I'm already full. I just had my milk. You smiling? You just had milk? Busog na guys. So, ang dami nang kailangan ligpitin ng aking mommy and daddy. Because you guys brought me a lot of gifts. You did not ask gifts, but you guys brought. Thank you so much. Such a huge blessing, no? Thank you. Nang marami po sa lahat. Kitos Palyon. For all the prayers. For all the love, guys. Thank you. Pretty little baby. Yes, Sarah Alisa. Mommy's pretty baby. Yes, Sarah Alisa. You have mito around your mouth. You have mito around your mouth. Aha. Now they know who drink all the mito. You were the one who drink all the mito. Huh? Sarah Alisa. Hoy. You were the one who drink all the mito? You drink all the mito? Nalabas na naman kami guys. So, ngayon after mag-open ng gifts, maraming mga paper na mga basura. So, gusto na namin ito itapon agad dun sa recycling center dyan. Para hindi na namin siya ipunin dito sa bahay kasi pwede naman na siya idaan ngayon. Tapos, meron ako mga diaper ni Sarah guys na hindi na kasya sa kanya kasi number 1 yun. And currently, number 2 na yung diaper na ginagamit niya. I will close it. Yan, umiiyak na kasi hindi na maandar ang sasakyan. So, yung mga diaper na number 1 is ibibigay ko din sa student. Isang student kasi dito guys na African na bago lang din siya ng anak. And gagamit niya yung number 1 na diaper. Umiiyak si Sarah guys, pero ngayon na maandar na yung sasakyan, hindi na umiiyak. Makakatulog na yan. Guys, may mga diaper na number 1 na marami pa ako na hindi na namin siya nagamit. So, may dalawang bags pa na hindi pa na-open. Tapos yung isa is na-open siya pero konti lang yung naiwan. And hindi na siya magkasya kay Sarah kasi nga malaki na yung pet niya guys. Hindi na yung mga hita niya, hindi na siya magkasya doon. So, kasya pa siya para sa weight niya, pero hindi kasi reliable yung weight din. Depende din kasi sa size ng baby. Medyo malaking bata siya, kaya hindi na siya kasya. So, instead na itago ko yan, anahin naman namin yung pag itatago. So, kakapanganak lang naman ni nung student na yun. Last week daw siya nanganak. So, share na namin yun sa kanya. So, yun na rin yung bibigay ko sa kanya. Tapos, meron din ako mga baby's clothes na hindi na rin kasya kay Sarah, guys, na mga color white. Kasi baby boy yung anak niya. Hindi ko naman siya pwede bigyan ng pink. Baka ayaw niya ng pink. So, yung mga color white, yung mga neutral colors na gray and white,
yun ang ibibigay ko sa kanya guys para magamit pa yun kasi pang newborn yun. Si Sarah kasi hindi na niya nagamit yung mga newborn na size, diretso na siya doon sa 0 to 3 months kasi merong size na pang newborn talaga which is 50 centimeters, and yung pang newborn iba, yun yung pang newborn, tapos yung pang tawag nito 0 to 3 months, yun lang talaga ang nagamit niya. Until now, 0 to 3 months na yung ginagamit niya. And baka 2 linggo na lang guys, hindi na siya mag 0 to 3 months yung gamitin niya na damit kasi nga, ang bilis niyang lumaki, buyag kaayo. So yun, i-share natin yung diaper sa kanya para hindi siya masayang, and anything na tawag nito, mga damit namin sa bahay na hindi na kailangan guys namin, ibibigay ko rin sa kanya para magamit niya rin guys kasi sayang din yun. Anihin ko naman yun guys, di naman ako kasi masyadong nagtatago ng mga damit-damit ng bata. Of course, magkikip din ako ng mga ilang pieces for us na alam mo yung remembrance kasi wala akong natagong ganun for Anika nung maliit siya kasi nasa Pilipinas kami tapos pumunta kami ng ibang bansa tapos nagpunta ng Finland, so wala na akong naitago ng mga damit ni Anika nung maliit siya guys. So ngayon gusto ko sana mag-keep din ng mga ilang piraso para kay Sarah. Tapos ngayon guys, yung mga papel tatapon din namin doon sa basurahan para hindi na siya matambak doon sa bahay. And sobrang ganda ng weather today kaya sabi ko kay Nico labas tayo. Timing din, itong bata patuta natin is matutulog ito. Kaya mas mabuti na lumabas kasi maganda ang weather. So ito na guys, bibigay ko to sa kanya lahat. Andun pa sa ilalim. Dito na kami sa bahay guys. Ang buhok na nindog. My hairs are standing daddy. Yeah, so nahatid na namin yung mga diaper and yung ibang clothes doon sa student guys. And we'll end the vlog here. Thank you so much for watching this vlog. We'll see you in the next one. Hey hey! Anika sana hey hey! Bye bye! I've seen the wishing well, but I don't throw pennies down below. I've seen a shooting star, but I don't follow where it goes. I'm not the